Huwag niya sa aking ipahanap dahil hindi naman ako Google Map. Ngayon, Okay, yung okay. sa kabanal-banalang bahay na yon, open parenthesis yun na sa panahong Kristiyano, 5:17 ng Mateo, ang sabi Okay, ni okay Cristo, na, bro. hindi ako naparito upang sirain kung di patuloy. Okay Yan na, ang bro. gibain mo. Okay na, bro. Okay na, bro. Ganito, bro. Wala ka naman, oh. Wait lang, bro, Jared. Bishop, counter objection muna, Bishop. Meron ba? Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Bishop, 7 minutes para sa iyo. Your time start now. Okay. Kumain sa lahat. At saka, yung second is Bishop, wala kang boses, Bishop. Bishop, paulit mo na, Bishop. Medyo nawawala na yung boses mo, Bishop. Okay. Sige. Yan. Second Chronicles, chapter 3, may mga pinagawa doon ang Panginoon sa temple. Para kanto yun. Para sa mga lingkod niya, pabihira ka naman. At yun ang ipinatuloy ng Diyos sa 5:17 ng Mateo na sa panahong Kristiyano, historically speaking, nung first century, mayroong mga larawan nun. Dahil sa Biblia, dalawa ang klase ng larawang inanyuan. Isang banal at isang balbal, in Hebrew, Pisel at Mesabe. Kaya yung inutos, para sa mga lingkod ng Diyos. Na Tres ng ikalawang kronika, sa Next question. bahay. 20 seconds. Next question na. Baka naman, ipatin mo naman ako. Okay. Ginagawa yun sa temple ng Solomon. Sana yun ngayon ang temple ng Solomon. Objection, moderator. Huwag niya sa aking ipahanap dahil hindi naman ako Google Map. Ngayon, yung sa kabanal-banalang bahay na yon, open parenthesis yun na sa panahong Kristiyano, 5:17 ng Mateo, ang sabi ni Cristo, hindi ako naparito upang sirain kung di patuloy. Yan ang gibain mo. Okay na, bro. Ganito, bro. Wait lang, bro, Jared. Bishop, counter objection muna, Bishop. Meron ba? Wala. Magpatuloy ako. Okay, so ganito. Ganito ang hatol ko, mga kapatid. Doon sa tanong ni Bishop, tinitingnan ko naman as a valid question yun, bro. Yung saan daw yung templo ni Solomon. At depende yan kay Brother Jared kung paano niya sagutin to. Bro Jared, gagamitin mo ba yung 10 seconds mo or ipapa-next question mo to? 10 seconds, Rora siya. Hindi na mahalaga kung nasaan yun. Ang importante, nag-utos ang Diyos, mayroong supportive verse sa 3 ng ikalawang kronika na pagdating sa panahong Kristiyano, sa 5:17 ng Mateo, yung ang ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo. Next question. Next question. Kung yan ay hindi mo makita, kasi para sa iyo hindi na mahalaga, paano yan na images na yan ay talagang gawa yan para sa templo? Anong tanong, moderator? Tanong ko, i-replace ko yung tanong ko. Sige, Bishop. Saan ba pinagawa or para saan yung pinagawa ng mga images? Sa templo or kahit saan-saan lang? Okay, para saan daw? Sa templo? Sa templo at ayon sa katuruan ng mga apostol, sa kanilang tradisyon, sa 2:15 ng ikalawang Tesalonika, sa bahay. Kaya nga ang sentido sa Objection mo na, bro Jared. Wait lang, bro Jared, ha. Bishop, ano yung objection mo na, Bishop? Wait lang, Jared. Tayo sa New Testament, dadaan tayo doon, pupunta tayo doon. Ang tanong, ang command sa 2 Chronicles 3:10 following, para yan sa temple or kahit saan lang. Okay. Okay, wait lang, Bishop, ha. Okay. So, ang objection dito ni Bishop, yung pagbanggit mo ng New Testament plus doon sa
kanina pa pinapaliwanag niya. I think tutol siya sa pagpapaliwanag mo. Brother Jared, meron ka bang counter objection dito or hahatol na? Counter objection ito, moderator. Proceed. Huwag niyo sasabihin dadaan tayo dyan. Dahil ang tema natin ayon sa Biblia. Okay. Hindi ayon sa lumang tipan na Biblia. That's why I read the book of Matthew in New Testament. Okay. Kasi mo naman tanong mo. Okay, so ganito. Pero, Wait lang, okay na bro, Jared. Okay na bro. So ganito. Ang hatol ko dito, si Brother Jared sumagot naman doon, Bishop, ng sa bahay daw. At tinatanggap ko yun as a valid answer, Bishop. Doon sa pagpapaliwanag, I know, hindi ka sasang-ayon dyan. Pero mamaya, i-rebut mo na lang yan. Basta, kahit pa yan ay tama or nagsisinungaling si Brother Jared sa kanyang sagot, tinatanggap pa din yan sa moderator as a valid answer. So, Brother Jared, dahil naputol ka doon sa pagsagot mo, bro, kung saan yung mga rebulto nasa templo ba daw or nasa labas. Proceed ka, bro, sa 20 seconds na sagot mo. Sa 3 Gs ng ikalawang kronika, ang subject of the sentence dyan, kabanal-banalang bahay o templo. Malamang sa templo. Pero sa panahong Kristiyano, inireform na yan sa 5:17 ng Mateo, kaya naisulat at ipinangaral ng mga apostol sa 2:15 ng ikalawang Tesalonica, yung apostolic tradition, na naisulat sa kanila. Next question. Na kahit dito, Next question na. Next question. Makinig ka naman. Na sinasabi dyan sa 2 Chronicles 3:10 ay parehas lang sa image ni Mary, image sa mga saints, at image ni Jesus Christ in the New Testament. Yes, dahil ang Hebrew niyan, meklaet, meaning feminine graven images following in 6:29 of book of First King. Ano ka ba naman? Pati ba naman yan, di mo alam, naging haring obispo ka, di mo alam yan. Meklaet, graven images, open parenthesis, damay lahat ng larawan na mga banal na larawan sa 3 Gs ng ikalawang kronika. Next question. Object mo na. Bishop, time stop mo na, Brother Jared. Bishop, anong objection natin? Ito katunggali ko, yung mag-question sa akin. Dapat siya ang sasagot. Ako ang mag-question sa kanila. Counter objection, moderator. Okay, so counter objection, Brother Jared. I am under cross to literal moderator. Ako ang sasagot sa tanong. Hindi naman ako nagtatanong sa kanya because I know the rules of this debate after Okay. I join in this conference. Okay, Next question. Okay, so ganito. Talagang yung magtatanong dito si Bishop at yung sasagot lang si Jared. Bishop, mamaya i-counter mo na lang yung lahat ng sagot niya ha. At I know, hindi ka talaga sasang-ayon dyan. So, Brother Bishop, tuloy ka lang muna sa pagtatanong kay Jared. Ang tema natin ay i-prove mo na ang mga images ng Roman Catholic Church ay commanded by God. Ang image ni Mary ay commanded. Okay, saan daw, Brother Jared? Ando na nga mismo, kapatid na Rasha, moderator, nandun na mismo sa sintito in Hebrew, sa 3 Gs ng ikalawang kronika, na lo taasel lekha meklaet. Meaning, graven images, open parenthesis, kasama sila Maria doon. Ano ba naman? Pabihira ka naman. Next question. Next question. Ayos mo naman. Hirapan mo naman. Wait lang, Jared. Okay na, bro. Sige, Bishop. Bakit kasama si Maria na during 2 Chronicles 3:10, wala pa si Maria dyan? Okay, bakit daw? Moderator, objection. Objection, bro. Time stop. Ano objection? Ang karapatan niya magtanong, hindi magpahayag because I am under cross-examination. Tinan mo itong obispo na to, natataranta na. Okay, hindi na alam yung gagawin. Okay na, Brother Jared. Bishop, counter objection, proceed. Klaro naman natanong yun. Yes. Ang information ko nga sa tanong. Okay. So, i-present. Okay, so ito. Okay, thank you, Bishop. So ito, ganito, Brother Jared, ang tanong ni Bishop dito, bakit daw kasama doon si Maria kung si Maria ay wala pa daw doon sa Chronicles? So nagtatanong siya, bro. Proceed ka dito sa sagot, Brother Jared. Sige, ngayon, tama naman, wala naman talaga si Maria dyan eh. Pero ginamit ko yung solid references to clarify na Andos ay nagpagawa ng larawan in Hebrew meklaet. Open parenthesis,
konsiderado as feminine graven images, ano ba si Maria? Feminine o male? Feminine yan eh. Na sa panahong Kristiyano, 5:17 ng Mateo, ipinatuloy ng atong Ginoong Hesus Kristo. Next question. Hirapan mo naman yung tanong, obispo ka. Next question. This question, saan mababasa sa Biblia ang nagawan images ng mga santos ay biblikal? Eto, moderator ha, sa 3 Gs ng ikalawang kronika, andyan na mismo, hindi niya maigiba-giba, nagpagawa ang Diyos ng larawan ng kerubin. At yung kerubin, hindi naman pwedeng balbal yun. Siyempre, banal yun. Time. 7 minutes, time na bro. Napatunayan natin. Time na bro. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid. Pamute mo na Brother Jared ha. Dyan nagtatapos mga kapatid ang ating unang pagtatanong ng negative. So bago natin puntahan ang presentation ni Bishop, dako tayo sa ating mga comment mga kapatid. So shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Big Boy Salinas. Hindi naging MCGI si Jared. Suhay yan. Shoutout din mga kapatid kay Antonio Orias Soto. Bot. Ayan. Shoutout din kay Shian Magpale. Walang mayabang sa MCGI pero si Soriano hindi ba yun mayabang? Mayabang pero hindi sumipot sa debate nila Father Darwin. Shoutout din kay dito kay Yesomar ng Puto por Punto. Banat bro Jared. Shoutout din kay The Bread of Our Soul. Puro lang palusot si Jared. Shoutout din kay Sherwin Sales. Easy lang Brother Jared. Kawawa naman si Bishop. May paggalang pa din. Shoutout din mga kapatid kay Tanyerla Jan Ira. Sunod ka Jared sa rules. Shoutout din mga kapatid dito kay Adventist Motivation. Bulag daw si Jared na umiibig kay Bishop. Haha, akayin ka ng bulag. At shoutout din mga kapatid. Okay dito sa ating. Okay kay Baldwin King. Shoutout bro Rasha. Yan shoutout bro kay Erwin C. Minil, Bira, Bro Jared. Arwin Morelio, good morning, kapanalig, Brother Jared. Shoutout din kay Raymundo Estel, happy birthday, Bro Jared. At kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sa Kristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.